para mag-comment ang isang Lea Salong na isang international star. Sana magpaka-demure ka na lang at hindi mo na pinakita ang pagkabargas ng ugali mo. Sa bagay, hindi talaga nabibili ang class. Nagpa-ultrasound? Buntis na nga ba si Sara Geronimo Gidicelli? Hi, Gladys, no? Huwag ka na magpa-cute at saka huwag ka na magpa-sweet-sweet dahil hindi naman sweet ang mukha mo. Kailangan pinangangalandakan natin ang pagkapayat Para may natin. matanda, ba't hindi ka magbasto? Joseph, Nandiyan ka ang passion niya. Yung si Martin, nag-aayos wala po siya ng Ugali ni Martina. Ugali ni Martina. Nagsitin na ginaganin ko pa yung buko. Magpakita ka dyan, no? Akala ko nagla siya kamalay-malay. Kala mo lang. Hello mga kahabi, dito po ang iyong mga lingkod. Ito ba si Mama Ito Lord? naman po si Joseph Poco. At ito na po si Tamar Lady, wala ka boy. Narito po ang inyong kamera kontrabida, Gladys Reyes. At ito po ang inyong lingkod, Papa Osin Audrey. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika na namin dali. Alam na alam? Alam na alam mo. Ay, syempre, ka-update din ako eh. Yeah. Pati si Mami Martin, my best friend, ka-update Oo, natin di yan. ba? Pati nga At si si Mami Zenny, ang Mami nanay ko. Senny Mami Paras. Senny. Oo. Andun sa langis natin, Tito Ojo, parang natatakot na ako. Baka ako na sila lumawala. Ay, di bumalik ka na lang sa bubble gum. Hindi siya yun! Diego! Diego! Hindi siya yun! Kathleen! Oo, love natin niya si Diego. Oh, anyway, bakit nga ba nandito si Gladys Reyes? Naku, ito na nga. Kung kailan naman tumanda, doon naman nagkaroon na ng Grabe naman yung tumanda. Oo, pero tumanda pero hindi halata. Alam mo, pag pinagdikit mo yung mga, ano niya, yung mga anak niya, parang siyang panganay. At saka pag pinagdikit mo yung before and after, parang walang nagbago. Walang Ganun nagbago. ba? Mataray pa din. Ay, mataray pa din. Oo, pero yun nga. Teka Eh, muna, ano? Primera Kontrabida. Oo. Yes. Yan ay nakadikit na title sa'yo, Gladys. Yes. O ano yan, pinangangatawanan mo na ba yan? Na ano, na tingin sa'yo ng mga tao? Kontrabida ka, mataray, ganyan. Oo, hindi naman ako nag-invento niyan. Siyempre, hindi ko naman inano sa sarili ko yan. Pero nagpapasalamat ako kasi parang uso yan sa atin dito sa show business, yung parang may Yes, title. yes. Pero maraming salamat po. Siguro ganun sila, parang akala nila totoong-totoo kapag siguro umaarte tayo ng kontrabida. At pinakapalakpak ko yun kapag ka ganun. Na Kapag naiinis sila- sa'yo yung mga tao, Yan. Yes. yun yung pinaka-effective si At Gladys. saka na yung Yes. panahon ng mga tipo mga LVN, mga Ay. sampagita, ang dami nilang mga Leia kontrabida Productions. eh. Oo. Dun sa siya na ba yung generation next, niya. Siya ba yung next na Senny Sabah? Hoy, hindi natin mapapantayin sila Tita Belia. Iba talaga Pero yun ang- nga, I mean, dun sa generation mo, parang ikaw lang yung namamayani, namamayagpang na kontrabida. Hindi naman. Siyempre marami na rin mga bago din na nagkukontrabida, di ba? They come na rin. And natutuwa ako na mas matapang na ngayon, di ba? Yung mga kasamahan nating artista na tumanggap ng kontrabida rules. Kasi nung time namin sa Mara Clara, takot sila noon eh, di ba? Yung mga teenagers na ayaw namin kasi magagalit sa amin yung fans, magagalit sa amin ng mga taga. Ako lang yung bukod tanging naglakas loob sa tulong na rin ni Nay Lolit. Sabi niya, "Hi, Gladys, no? Huwag ka na magpa-cute at saka huwag ka na magpa-sweet-sweet dahil hindi naman sweet ang mukha mo." Sabi? Sabi sa'yo ba? Talaga? Sabi ni nanay. Pero, tama naman siya, di ba? Kasi, yun nga, ang dami kong pwedeng kontrabidahan, di ba? Yes. Plus, less pressure for me. Hindi kumita. So what? Hindi naman ako yung bida dun. Di ba? Hindi ako matatatakad. Ay, ako hindi magaling kasi hindi naman yan, hindi kumita. Ay, hindi. Ako ba yung nasa next show? Oh, Yung pero, baga, di ba yung sinasabi Miss Gladys na ano, you'd rather be a big fish in a small pond, di ba? yes. Rather than be a small fish na in a big pond. Dahil na, ilan lang kayo talagang yung markadong kontrabida sa Philippine show Ay, business. salamat naman po. Opo. Miss Gladys, anong feeling ng hindi sila nagpapapicture sa'yo kundi nagpapasampa? Yes, oo, nakakatuwa. Yung mga Diba? Gen Z, yung mga millennials,
Imbis na, Miss Gladys, pwede mo magpa-picture. Hindi, Miss Gladys, pwede mo magpasampal. Tapos iaabang na nila yung video nilang ganyan. Gusto mo sampulan na natin dito? Subukan mo! Subukan mo lang! Ba't hindi kaya kumuha tayo ng 2 bulak? Oo nga, ang favorite ko. Parang, ay, dito para sa mga pero parang pag-granny goose eh, no? Grabe ka naman sa Miss Gladys, pupurihin pa naman sana kita. Hindi, alam mo ba, favorite ko yung bata pa ako yung mga granny goose. Dito, Oji, gusto ko nang purihin si Miss Gladys. Uy, Dahil siya yung kontrabida na wala naman naging issue. Alam mo, hindi. Ito yung kontrabida na sa personal mabait. Yes! Sweet na kaibigan. Uy, teka, gusto ko muna, hindi naman siya nagpupurihan po kami dito, no? Pero gusto ko rin magpasalamat. Kasi, hindi naman sabihin nila, ano ba to? Diba? Ano? Mutual admiration, ano? Tribute? Tribute ba to? Present adoration. Hindi, gusto ko lang magpasalamat. Kasi alam mo ba, ang dami nagtatag sa akin ng video ni Kuya Oz. Diba, interview niya kay Sir Rico, diba? Nung tinatanong siya, sinong artista daw yung mabait. Wala, ayun siya, dinami-dami ng artista. Ako talaga yung binanggit ni Oo Kuya Oz. naman. Thank you. Oo naman. Dahil ever since mula ng bata po si Gladys, hindi binabago ng panahon. Tama. Diyos ko, hindi ka nagbabago mukha. Hindi. Nakakaloka. Ito nga, ang pagbabago na naloka ako ngayon, bakit ang tagal mo ng artista, bakit ngayon lang na-discover na may boses ka pala at binigyan ka ng single ng Star Music? Ano pinakain mo sa Star Music? Ano pang-uuto ang Grabe na yung pag-uto, Kuya Oz. Oo. Hindi, no, nag-start talaga to. Di ba nagkaroon ako ng musical na film, yung The Heart of Music. Oo. Kung saan ibinida nga ako doon. Ako nung una, di ako makapaniwala. Ba't ako, di ba? Pero siguro, dahil yung personality ko nyari nung bida dun sa sine ay parang kahawig sa totoong buhay na personalidad ko. Tapos nanood ng premiere si Sir Rock Santos and si Sir Jonathan Manalo of Star Pop, yan, ABS-CBN Music. Tapos siguro, na-realize na niya na makakanta pala siya. Kasi all original yung mga songs na kinanta ko doon sa movie. Not just 1, not just 2, but 7. Okay. Tapos, teka, unaan ko na, wala akong ghost singer doon. Ba't ka napatingin sa Eh kasi akin? lagi mo ako pinagbibintang ang ghost singer. Baka sabihin mo na naman may ghost singer. Bakit sino ba ang go singer? Sabi mo yung Sino isa ba? natin. Sino ba yung go singer? Sino ba yan? Yan may ghost singer. Oh, isa that's entertainment. Ay, bakit ako? Ano sabi? Get lang ako dito, Guess. Guess na ako sa akin pala galit. Buti-buti nga ako sa kontrabida. Kahit pa dito, binigyan niyo ako ng issue. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Pero, yun nga. So tapos, nag-usap kami ni Sir Jonathan. Sabi ko, Sir Jonathan, gawa tayo. Kasi di ba parang napapanahon, ganyan. Gawa tayo ng medyo matapang, pero at the same time, di ba, yung fun-fun pa rin. Tapos medyo hindi na niya ako binalikan. Sa isip-isip ko, Anong naramdaman mo nun? siyempre sa isip-isip ko, ay hindi na ako sineryoso, ganyan. Siguro parang isip nila hindi pa time, tsaka hindi ka naman pag-singer. But after a few months, nag-text ako sa Viber si Sir Jonathan, sinend na yung material, may music na, may lyrics na, sineryoso pa niya ako. Ibig sabihin, pinaghandaan niya pa. Kaya nga, anong initial reaction mo nung ma-receive mo yung message na yun? Ay, naku, siyempre ang initial reaction ko, naku, parang dream come true. Di ba? Answered prayer. Kasi sa totoo lang, mahilig po talaga ako kumanta. No? Hindi ko naman sinasabi na singer-singer. Nag-concert na Pero, nga ito. hindi lang kayo nakarating na yun. Oo No? nga, Na-invite ko kayo. Pero, Uy, hindi, tsaka lagi ito yung birthday nito, ang pamigay Ay, niya, Naalala mo? videoke. Di ba? tsaka ako lang yung, Videoke. alam mo, pagmamalaki ko naman po, pag nanood kayo ng show ko, ako lang makakagawa ng nag-hula hoop ng kumakanta. Di ba? Hindi, pero yun nga. So sabi niya, tinutuwa ko Sir Jonathan, totoo pala. Sabi ko, oo, Glads, inisipan ko lang na magandang lyrics, syempre na hindi magmumukhang pilit, na hindi magmumukhang na bagay sa'yo. Kapag kinostomize niya na very, very Gladys or very Clara. At abangan niyo po ang aking music video. Kaya nga, kung, Kinikilig ako. diba, kung singer na nga si Gladys, kailangan maringgan natin siya. So, sa unod. Kaya naman kasi talaga, Oo naman. ginamitan lang ng mga ano yan. Alam mo naman mga AI ngayon. Baka inototune lang yan. Teka, sandali yan, tatanungin ko lang yung ghost niyo, ready ka na. Kasi yung audience sa kanya pa siya na yung... Uy, may camera, sabi ko. Akala ko naman i-off yan. Ay, sorry. So, Miss Gladys, sa'yo pala nagmana yung anak mo. Oo. Mag-iirik kumain. Well, yung kapal ng mukha,
sa akin. Kasi pag nag-perform si Christoph, di ba, talaga nawawala sa sarili, talagang all out. Ako pag kumakanta yung anak ko, kayong dalaw ni Christopher ang tensyon na tensyon. Siyempre, di ba? Pero yung choice of music ni Christoph, kasi old soul si Christoph. Oo, oo. Eh, Christopher niya naman yun. So, So, ready na ba kayo? so ito na, parang ano to, novelty. Yeah, pop novelty. Pop novelty. Alam ko, di ba? Eto na! Ladies and gentlemen! Ang tinitera, Ay, ang babaeng mas malaki pa sa kanya ang palad niya pag nanampal. ang babaeng hindi natin akalain na makakaawit pala. Ay! Ang babaeng di umano'y wala raw ghost singer. Yes! Ang babaeng sasampalin kayo pag hindi kayo nakinig. Yan! At pag di kayo nag-stream, ay, joke lang. Oo, ayan. Let's Titignan din natin, Nay, Yes. kung nananampal din ba ang kanyang tinig. Oo. Namnamin natin ang mga titik Yes! sa awitin Yan. ni Miss Gladys Reyes. This is Primera Contrabida. Music. Yan! Oh, ayan na naman kayo. Sabi ko sa inyo, akong Primera Contrabida. Hoy! Sa tunay na buhay, sila yun, no? Ha! Pag ako ang kaiksilang, maghanda, baka masampal ka. Pero pag natapos na, ayun, end of drama. Pero di mo halata, totoong kontrabida. Sa tunay na buhay may maskara sila. Nakangiti at magaling sa pambobola. Pakitang tao, garapal mga buwaya. Nananawagan sa mga real na kontrabida. Kay sana'y maniwala sa mga babala. Kari-mari-mari, laging ending natin. At least yung sa'kin, acting lang sa inyong totohanan. Para primerang kontrabida, sinampal-sampal niya si Mara. Tanda niyo ba, mula sa puso ni Selena, baka matulad sa kanilang karma. Pero di mo halata, totoong kontrabida. Sa tunay na buhay may maskara sila. Nakangiti at magaling sa pambobola. Pakitang tao, garapal mga buwaya. Nananawagan sa mga real life na kontrabida. Kay sana'y maniwala sa mga babala. Kari-mari-mari, laging ending natin. At least yung sa'kin, acting lang sa inyong totohanan. Sa teleserye halata mo agad kung sinong mga kaaway. Ngunit sa tunay na buhay, kontrabida di sila lantad. Pero kung magnakaway sagad, nananawagan, primerang kontrabida. Kay sana'y maniwala sa mga babala. Kari-mari-mari, laging ending natin. At least yung sa'kin, acting lang sa inyong totohanan. Pag sinabing cut, sa akin stop na. Pero sa inyo, ang hindi nyo mag-cut, ha? Non-stop. Kaching-kaching, ha? Hirap na hirap na nang gumanong sa'yo. Pero gusto mo yung may action tayo din. Pero ang Parang galing ang nga. ganda niyan kung ano naghuhulang hoop siya. Kaya mga yung music video Kaso talaga. nga lang, may social relevance, may buhaya. Bakit Miss meron- Gladys, hindi mo napansin, meron ka ng pulang tuldok sa noo. Bakit? Uy, ano ba yan? Nile-laser na Hindi. Alam mo, italim talaga yun ang bumaha sa amin noon, sa may Kaintabin Park. Diyos ko, naglabasan yung buhaya dun sa ano, sa baha. Hindi alam mo kung bakit. Literal ba yan? Literal, Baka nakawala. mga politiko Hindi. yan. Nakawala sa yung sa zoo. Oh. Sa malapit sa, yes, ito yung sa may, I think yung, malapit sa may Kaintanan, sa may pa-antipolo ganyan, na nakawala doon yung mga ano. Kaya Talaga? buti lang, ito yung Ondoy, actually. Oh. Noong time na Ondoy po yan. Di ba yung pinuntahan kami nila Judy Ann and Ryan? Di ba? Oh. Buti lang, Diyos ko, hindi ko nakakasalubong yun, ha? Pero parang minsan,
insinuation about yung mga politikong baye. Oo. Meron ba yun? Well, in general, alam mo, yung kanta ko is real talk sa mga real life kontrabida sa buhay natin at sa paligid natin. Ng mga Pilipino din, di Yes. ba? Alam mo, as simple as, di ba pag nag-reunion, madalas pag punta ka sa reunion, wala na sinabi yung tita mo, kundi, ang taba mo ngayon, di ba? Ay, Di ba? ay. Parang feeling mo, naman si tita, kontrabida kahit kailan. So, di ba yung sabi nga doon, para sa akin acting lang, pero sa inyo totohanan, di ba? Pero yun nga, di ba minsan yung, hi, kumusta ka? Nice sa'yo. Pero yung pala, pakitang tao. Plastic. Maraming ganyan. Alam mo, At least nga daw yung kanya acting lang, yung kanila totohanan. Hindi, alam mo, bukod sa acting na napakahusay ni Gladys, aba, may boses din pala siya. May boses ka pala. Bakit hindi ka sumali sa Miss Q&A? Ano ba yan? Nandun ka na lang naman kayo sa akin. May contest. Tapos yung pang babae naman. Pagkakalawa. Ano ba kayo na talakera? Talakera! Hindi. Talakan yun na. Bakit yun? Tsaka tanghali na katuloy yung mga sining, bakit Q&A? Miss Gladys, partida, nakaupo ka pa na kinanta mo yan. Kaya. Yes. Alam Very mo. danceable yung kanta. Okay, so, Tsaka Kuya Ogsa, wala akong prompter. Alam mo, Miss Gladys, Doon. kailangan baguhin mo na yung moniker mo. Ano? Kailangan primera kontrabidang diva. Wala ko sasabi nila, from kontrabida to kontradiva. ngayon ang tanong ko sa'yo, anong reaksyon ni Christopher Rojas? Oo. Supportive siya. Supportive. Yes, oo. Hindi Tsaka naman yung tumatalikod na ito na si Nahiya? Gladys. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi, pero syempre, asawa ko, unang-una siyang, talagang, ako rin na-surprise na kasi di ba si Christopher mahihayin. Mahihayin. Pero nung lumabas to, aba, siya pa yata yung una nagkano sa Spotify, mga ganyan. Wow. So very supportive. Nagandahan siya na gustuhan niya rin yung even the lyrics, ganyan, Yes. relevance. Hindi lang basta, kumbaga hindi ka lang basta kumanta, may mensahe, di ba? Yes. Hindi napapanahon din naman. At in general naman ito, di ba? na Ang ating ganda mensahe. kasi nung kanta, may Oo, recall. may Tapos recall. gaya ng sabi ni Josa, danceable. Very Tapos I'm catchy. sure ang dami yung makaka-relate. Yes. Hindi lang i-TikTok yan. I-TikTok nyo na yan, i-zumba nyo na yan, at i-upload nyo na yan. So, sandali, bakit isang kanta lang ito? Sa totoo lang, talaga namang ano namin, is single lang. Pero nung the last time na nag-meeting kami ni Direk Lauren, di ba, Oo. Jogi? Parang, ako nga yung nahihiya, parang gusto na nilang gawing album. pero tingnan natin, kaya nga stream nyo na, ha? Paano na may kasunod ko? Ano first and last ko, di ba? Ako one hit wonder naman dati. Hindi na mayaan ganun. Kasi medyo napapagod din ako manakit-nakit sa teleserye. Pero nakapahinga ko naman to, di ba? Oh, ayan. Ay, since andito na rin lang naman si Gladys, sa lahat ng sinampal mong artista, Yes. sino yung nasaktan mo at nag-sorry ka? Eh, syempre, unang-una na doon si Judy Ann. Diba? Ulit-ulit talaga at hindi lang basta sampal, malalakas talaga na sampal. Pero knowing Judy Ann na napaka-professional, minsan, hindi niya pinersonal. Tsaka kapalagi ko kasi gumaganda rin talaga siya sa mga eksena. Pag kayo kailangan gumanta ni Mara, talagang makikita mo, kalmot-kalmot din ako. Pero wala sa amin yun. Kumbaga talagang, palagi ko kaya binahal talaga ng taong Mara Clara mula noon hanggang ngayon. Correct. Clara pa rin tawag nila sa akin. Kasi di ba sa YouTube nandun yung mga eksena, sa TikTok nandun din yung mga eksena. Kasi nakikita nila kung gaano ka totoo. Which is, sinasabi ko naman talaga, totoo po talaga, totoong nagkakasakitan kami. Totoo kami nga talagang nagkakadikitan at hindi rehearsed or choreographed. Pero Miss Gladys, curious ako malaman. Meron ka rin bang nakikita sa next generation na feeling mo, ay, may potential Ito. to. Parang may itong magmamana ng corona ko. Na Another magiging, Gladys, ganun. oo, primera kontrabida din Ano ba? someday. Kasi ano, magsabi ka ng mga Or pangalan mga ng mga ano nagugustuhan, ngayon. mga Kasi nagugustuhan baka- mong yung magaling siyang magkontrabida. Yung mga Pwede ganun. yun. Marami naman eh. Actually, maraming mga bata ngayon na nakikita kong malalaki yung potential. Yung isa yung si Daniela ba ang name ng batang yun? Mahusay yan. Daniela, tama. Stranger. Yes, oo. So, kontrabida siya ngayon ni Catherine, di ba? Napakahusay. Yan. At pinanood ko rin yung Netflix niya, di ba? With na ilang weeks yun na nasa top 10 yung kanilang movie ni Matt Lozano, di ba? So, yung batang yun, nakikita ko, very versatile din kasi Galing. hindi lang naman siya nagkokontrabida, katulad nga nun sa Netflix, bida siya. Marami pa
marami pa ako nakikita na mga bata na pag minsan nakikita ko, ay, si Cyril Manabat is ano din, di ba? Si Cyril naman, ang maganda sa kanya, pwede rin siya sa comedy, di ba? Yun. So, kayo naman sa likod, baka may... Ikaw, Marilyn. Pwede rin magtanong. Uy, teka lang. Nasampal na ako. Teka lang. Mapapalo up ko na dahil nabanggit mo yung Oo. comedy. Okay. O, di ba, magaling ka rin mag-comedy eh. Ay, favorite ko rin talaga yan. Oo. Dahil, siguro dahil sa totoong buhay, alam mo yung talagang ganun tayo, di ba, ma-punchline din talaga tayo. Parang, yun nga pag nakikilala nila ako sa personal, syempre parang ang layo-layo ng personality ko doon sa ginagampanan ko. Kasi una-una, ang daldal ko, obvious po ba? Diba? Di ba? Hindi na naman nakakalita. Kaya talaga sinala-typecast ka na na kontrabida. Ang di alam ng mga tao sa totoong buhay, napaka-kengkay mo. Kaya nga sana magkaroon ulit ng Sana sitcom. magkaroon ng project Sana na... magkasama tayo kayo, Ogs. Oo, sana magkaroon ng project na ang ma-highlight naman yung comedy side Yes. niya. Bukod dito sa iyong single, ano nang pinagkakabala ni Gladys? Meron ba siyang bagong show? Yung sa teleserye, sabi ko nga medyo napagod ako sa huli kong di ba? Gusto ko munang huminga. Bukod sa nag-enjoy ako mag-gym with my gymmates here. Aaron G. Ivan, yan. Ay, syempre, ito po sa October 1. Ay, abangan niyo po dahil meron akong gig. Nagpapag lang ng single, ngayon may gig na. Baka mamaya may concert na yan, ha? Single na gig na? Alam mo, Pareta na yan ha. napapailing na si Kuya On. Parang gusto niya sabihin, saan mo ba gusto dali yung karir mo? At anyway, totoo talaga to. Serious naman show po ako on October 1 at Bar 9 in Molito, Alabang. Ayun na! Nasa Alabang na. At saka Bar 9 with 200 capacity. Yung mga ticket na singer, mapapailing talaga. Malingat-lingat tayo niya. Music museum na susunod na. Sila yung guest nyo. So, ang guest ko po, it is called Primero Contrabida Sings at Bar 9. Yan. At ilang songs naman itong nakahanda. Ay, naku, sige, 15 lang. Totoo nga! Ito naman, ayaw mo naman. Hindi, mag-enjoy po kayo kasi music from 80s, 90s, 2000s. Akala nila yung Primera Contrabida lang alam kong kantahin. Hindi po, marami pa pong iba. Kaya sana, manood po kayo, mag-enjoy yung mga batang 90s, millennial, or Gen Z, boomers. Please manood po kayo. Primera Contrabida Sings at Bar 9 in Molito, Alabang on October 1 with my guest Christoph and Appetite Music Band. And si Jelly Ace naman. Meron din comedy kasi nandun si Jelly Ace. Yun. Alam mo dito, Oji, kahit maka-anim na repeat yung gig ni Gladys, parang hindi siya mapapao. Ako napapagod sa kanya mga yun. At saka, wala niyo lang po bago po ito. Kanina pa po ako nandito. Ako nga po nag-prepare ng pagkain. Naglata. Wait, Oy, pag Carlitos. natuloy yung show natin, parang ang sarap isama si Oo nga. Dapat may live band tayo para talagang alam nilang hindi lip sync. At saka hindi go sing. Oo, at saka syempre maraming salamat sa Carlito. Yeah! Nakain po kami ng Carlitos. Apakasasarap. Mga food trays para sa mga parties ninyo katulad na big salmon, Yes! big spaghetti. Chicken teriyaki. Uh-huh. Meron pa na beef belly. Ang favorite ko yan. Yan ang mga paborito ko sa Carlitos. Elevated Comfort Food Catering. Ayan, napakasarap. Tsaka yung kanilang fried rice. Yes, di ba? Fairness. Maraming salamat sa Aring Gladys. Please share, download, stream Primera Contrabida on all digital music streaming platforms. Ngayon na! Primera Contrabida from the Primera Contradiva. Ayan, i-tiktok nyo na yan. ha? Yeah. Ayan. O, syempre Gladys, ano? Ay nako, teka magbabalita ba kayo? Oo. Hindi ba kailangan namin ng mga opinion mo? Saan? Dito saan? Sa mga balita na. Kailangan yung mataray na opinion mo. Ayan. Teka lang, hindi na ako dinadamay dyan. Ayaw ko ganyan. Primero Contrabida. Ay, babo! Ang taray naman ni Miss Gladys. Gladys, wait lang! Gladys, halika mo. Kasi Gladys, wait lang! Sabi kasi ni Brenna, pagod na siyang manumpain. Gladys! Balik ka ba? May binigay kami awards sa'yo. Nag-platinum yung album mo. Yung Ay, single. wala. Sabi na natin ng agad? Dahil dito? Gano'n agad-agad? Parang, ano? Ano yan? Siyempre si Morena ay tapos ng
manumpa. Ikaw anong opinion mo? Ayun, masarap na buhay ko. Ano ka talaga na buhay namin, Christopher? Ay, nako. Ay, pag-usapan natin mga balita. Maraming salamat, Miss Gladys. Yes. Well, anyway, naku, magbabalita po tayo dito. Nakakaloka ito, ha? Mukhang marami sa mga 18s ang nagpoprotesta dito sa nakaraang post ni Miss Lea Salong. Oh, bakit? Oo, ano nga ba yung post ni Lea? Yun na nga. Kasi Oh. sa video ni Stel, Oh. nag-comment din si Miss Leia. Ano ba yung video ni Esther? Yung video ni Stel dun sa DC, sa Washington DC sila Oh. na concert. Nag-post lang naman dun si Miss Leia Oh. dun sa comment section. Ang sabi ni Miss Leia, talented, tapos ganyan ang itsura, question mark. Oh. So ngayon yung mga 18 Oh. ayan naman yung mga 18, nag-comments na naman lahat kasi double meaning daw yun. Nag-comment, hindi nag-comment. Ay, Wow! Ito lang naman. Yan natin, Ay. Brenda. Ay. Diba? Siyempre, may Pero video. parang magkatunog din. Ano ba yung with Alam mo, naku, yung joke mo na yan, ha? Huwag papakawalan yan sa October 23 sa UAE, ha? Yes! Dahil merong tayong show dyan, ha? Oh. Kasama si Marisa Sanchez at si Attorney Ed Chico. Oo, sa October 2 sa Abu Dhabi nga tayo, dyan Oh. sa Adiyat Ballroom sa Grand Millennium Hotel Al Wada. Oo. Sa Dubai, sa October 3 naman, sa Sheikh Rashid Auditorium at Oud Maita. Ayan, nandyan yung QR code para sa inyong pagbili ng tickets. Ayan. Okay? Naku, Minsan lang po exciting kayo. yan, oo nga. Minsan lang yan, huwag mo nang pakakawalan. Kaya sa mga OFW Kaya nga. friends Oo at nga. kababayan natin. Oo, baka mamaya mag-comment. Yan. Maraming comment. Sandali, saan ba galing yung sinabi ni Lea yun? I mean, kung bakit niya nasabi yun? Ay, ito na nga ma, yung mga netizen na nag-explain. Ah. Sabi, yung isa naman, positive po yan. Ah. Hindi kong sabihin ni Miss Leia, total package siya. Talented at ganyan pang itsura, gwapo. Meaning, wala nang hanapin pa kasi nasa kanya ng lahat, ganun. Eh ngayon, kinontra naman ng ibang mga netizen. Ah. Bakit kasi patanong? Oh. Kaya iba tuloy ang dating. Eh kasi nga question mark kasi ma, dapat na lang daw smiley face Oh. or positive na wow, ganun lang sana nilagay. Nag-comment na ba si Miss Leia about dyan sa comment niya na yan? Ayun na nga, hinihintay pa yung comment ni Miss Leia kung ano ba ang ibig niya sabihin. Bakit question mark ang nilagay ni Miss Leia? Kasi nga nagkaroon ng pagkakataon si Miss Lea na sige, pwede niyo akong tanungin ngayon. Mm. Sasagutin ko kayo ng diretsyo. Ayan. Ganon. Ayan. Kaya sila nagtatanong, compliment ba yan? Parang gusto kong mainis. Ayan. Alam mo, para mag-comment ang isang Lea Salong na isang international star, Yes. bakit negative or positive pa yan, dapat matuwa tayo. Pero knowing Miss Leia na, feeling ko naman, she will never comment anything negative sa kapwa Filipino artist, lalo na nasa international stage, di ba? Correct. Siyempre, di ba, mas matatas siya mag-English kaysa correct. mag-Tagalog. Oo. Baka naman din yung, ano niya, Iba yung- punctuation niya ng Tagalog Oo. sentences. Ito yung gusto niyang sabihin. Yeah. In-o pala siya dun sa looks at sa body siguro ni, Oo. ni Stel, Ako, di ba? kasi alam mo, pag nagsasayaw si Estel, nakaka-elia. Diyos, ako mismo na-elia Meron nga siya nasa Estel. Times Square lang yata siya na yung Oh, nandun lang tumalikod, siya, tapos diba? ginanon yung Oo, diba? butt niya, di ba? Nakakaloka. Ang sexy! Diba? Oo. Diba? Ayan o. Oo. Tsaka, ganun talaga, pag hayaan nyo na, negative or positive, para pag-aksaya ng panahon, Yes. yung ating iniidolo, Mm-mm. malaking bagay na yun. Kumpara naman sa at all, wala na talagang nagko-comment. Yes. Doon tayo mag-worry. Yeah. Ibig sabihin, hindi na relevant yung tao. Yes. Parang si Bini. Oo. Di ba? Binabash ngayon si Celeste Legazpi. Ay, bakit? Ay, ito na nga, yung isang commenter ay Dear Miss Celeste Legazpi. Ayun. Ano sabi? Kasi nga, sinabi ni Celeste dito sa interview niya, I like SB19 a lot kasi sobrang galing nila. I'm not so crazy about Bini kasi parang hindi sila masyadong, anyway, Ayun. yan lang ang sinabi. Siyempre yung mga
Bini fans o yung mga Blooms nagre-react. Talagang pinoprove nila na nasa top chart yung Bini, na sikat ang Bini. Baka hindi pa kilala ni Celeste Legazpi. Baka nabubuhay pa siya sa nakaraan. Sabi dito, wala naman talagang artist na pinanganak para magustuhan ng lahat. Kung ayaw mo sa Bini, it's fine. Kanya-kanya naman ang trip yan. Pero the fact na tumanda ka na sa industriya at nagawa mo pang i-shade yung mga batang pwede mo nang maging apo at malaki rin naman ang ambag sa present OPM scene, hindi naman tama yon. Ang layo ng tanong pero naisingit mo pa ang Bini. Hindi ka ba nahihiya kung gusto mong iangat ang SB19? Go, sambahin mo sila hanggang gusto mo. Pero bilang ehemplo sana sa ibang artist, sana magpaka-demure ka na lang at hindi mo na pinakita ang pagkabargas ng ugali mo. Sa bagay, hindi talaga nabibili ang class. Ano yun? Pero ma, sinagot siya ng isang netizen dyan. Ano sabi? It's not a shade. Sabi niya ganyan. Oh. She just stated her preference. A shade when you denigrate someone indirectly. She was direct in stating her preference. She cut her sentence short before she can say something negative. She just said, I'm not crazy, ... Just like saying, it's not my taste. Baka na-hurt sila doon sa ... Ayun, doon sila nag Binasa ko lang yung ... Sorry. Akala ko doon sila Diba? na-hurt sa ... Baka din naman kasi, Nay, hindi naman parte nun tanong kung gusto mo ba yung SB19 or yung Bini. Kasi nga sinasabi nila, di ba, medyo they took offense dun sa sana binanggit mo na lang yung SB19, hindi mo na kinumpare sa Bini. Alam mo, hindi mo talaga may kukumpara yung Bini sa SB19. Magkaiba sila. Oo. Lalaki yung isa, babae yung isa. Tama. So, hirap talaga ikumpara. At saka dito, parang magkambal na sila. Parang pag napapag-usapan yung SB19, parang kasunod na agad yung Bini. Parang lagi silang may ganon. Tsaka magkakaibigan sila. Tama. Yes. At saka ito nakakalimutan ng mga audience, ng mga netizen, na may karapatan tayong mag-opinion. Oo, tama. Diba? Opinion niya, di igalang natin. And habang iginagalang natin ang opinion niya, Yeah. pwede rin kayong mag-opinion ng kagalang-galang na opinion din. Yes. Kasi hindi naman basta-basta lang din yung nagsasalita. Celeste Legazpi yan. Yun. Yes. Sa mga fans, wag masyadong akala nila laging binabash yung kanilang mga laging binabash yung kanilang mga idol. Iba na kasi ang mga henerasyon ngayon, Iba. mga commenters. Oo. Hindi katulad nung araw na pag opinion. Yes. Ngayon kasi, pag gusto ko tong tao, walang pwedeng sumira dito o walang pwedeng mag-opinion ng mali. Yes, Nay, tama. Di ba, gaya ng lagi natin sinasabi, always choose to be kind. Yes. Always choose Tama. kindness, Yes, di ba? Alam mo, bigla ko naalala si Andrew. Oh, bakit? Saan nga nag-concert si Andrew? Nag-concert siya nga sa Arizona. Oo, sa Arizona naman. Bakit siya napaiyak? Napaiyak siya man nung kinanta niya yung, alam mo yun, yung mga kanta ng mga artist. Yung mga immortal Yan. songs. Ayan. At lilipas din ako. Ngunit may awitin. Ganun. Iiwanan sa inyo. Yan. Buti na wala si Gladys Reyes ngayon. Minsan tayo'y magkasama. Ang galing mong mag-lip-sync, Nay! Uy, di-lip-sync yun! Uy, di-lip-sync yun! Yan yung kinanta niya, ma. Tapos nag-iyakan yung mga crowd, well uploaded, talagang nagtayuan yung mga tao na kinanta niya yan. At, Kasi di ba, syempre minsan lalo na pag halimbawa, Yes. rap yung kanyang repertoire, tapos biglang maririnig mo siyang kakanta ng mga ballads or ano na Yes. awiting Pinoy, di ba? So parang bukod sa tribute, Yes. parang it's traveling down memory lane again, di Yes, ba? at na-appreciate niya yung sold out show niya na kahit ganito, kahit ang dami ng artists all around the world, ng mga Filipino, meron pa rin Andrew E. fans, you know. Ay, oo. Yung mga singers natin, kahit saan pumunta, no, talagang tinatangkilik talaga ng mga Pilipino. At Yes. na-appreciate, kaya doon nagsimula may Alam mo emosyon. ba, hindi. Emosyon ni Andrew. Una muna yan, bago napaiyak si Andrew. Talaga napayukusang ganyan, gumanon siya. Ay, bakit? Eh kasi yung mga tao, humanap ng pangit. Gumanon si Andrew. Para? Ha? Bakit? Sige, May. Baka makita siya. Ay!
Siya! Yung pangit? Hindi siya yung kumanta ng humanap ka ng pangit. oo, Kala ko nagkatawa eh. Yung mga veterana ng Artist singers, natin, mga yeah. veteran artists natin, Yes. dapat talaga, huwag nating banatan, huwag nating tirahin, i-educate din natin sila Yes. na ito na po yung bago. Yeah. Baka gusto nyo pong i-appreciate. Yan. Di ba? Pero huwag din natin i-invalidate yung kanilang mga opinion na Yes. nararamdaman tungkol sa mga kasalukuyang henerasyon ng mga artist. Di ba? Yes. Kasi meron naman po silang kredibilidad para magbigay ng Correct. opinion when it comes to music. Exactly. Diba? So, kung halimbawang gaya sa natin, minsan kanya-kanyang panlasa yan. Kung sa kanilang personal preference, iba yung panlasa nila, respetuhin po natin. Correct. Diba? Generation gap. Wala, may English ko lang. May English lang ako. At ito pa isang balita, mamalo. Ay, ano ba yun, Ay? Eto. Nagpa-ultrasound? Buntis na nga ba si Sara Geronimo Gidicelli? Yan ngayon ang tanong sa comment section sa inilabas na teaser ng YouTube channel ni Matteo Gidicelli Primetime sa kanyang sariling IG or Instagram account. Eto, sa comment section ay may feeling ang ibang netizen na nililito lang ni Matteo ang mga tao para mag-isip sila kung buntis ba si Sara o sadyang nagpa-ultrasound lang siya ng gallbladder dahil nasa monitor pa nga ang name ni Matteo bilang patotoo na siya yung nakahiga o nakasalang. Pero may pakiwari ang netizen ha, lalo na ang popsters na ibibreak ni Matteo ang good news sa Sabado na buntis na nga si Sara. Kaya raw lately ay hindi na pagkikita si Sara at may nagtanong pa nga sa atin kung bakit hindi na nila nakikitang sumasayaw si Sara for the past 3 to 4 months. Well, kung totoo mang buntis na si Sara, aba, congrats naman dyan. Laging ang bilin sa amin ni Matteo kapag natatanong namin ito sa kanya eh. Please, Kuya Oji, pray for us. Ano kaya ibig sabihin nun? Ayan. Ayan, oh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lai, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click yung subscribe button na nandiyan sa baba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Of Nandiyan po course. sila sa Maria Ignacia, tapat po ng ABS-CBN. Ground floor lang po ng Grandia Place para po sa inyong mga facial Diba? treatments, para sa Alam mo. Envy Ultra Slim, Yes, oh, para sa Endo Laser Lift. Ay, Diba? Alam mo, Oo. nakakaloka nga nito. Meron na, sino ba yung kasama ko si Tamerlyn? Ang sabi, Oh. ilan taon ka na? May 45 ka na ba? Ay! Oo nga, oo nga. Abay, pinunutan ko ng baril. Ay, bakit naman? Sabi niya 45. Ay, hindi niya tinatanong kung meron kang 45. 45 ka na daw ba? 45 years Kailan? old. Eh, di Diba? natuwa naman ako. Nag-thank you ako. No, hindi pa ako 45. Oh. I'm already 48. Ha? Hindi na. Ayan. In the business. Okay Ay, ba? ay. Oy, oy, 40 ka ba lang in the business? oy, ito, hindi ko narinig ko yun, masasampal ko yung nagtanong yan. Ayan. Kasi nga, ang ganda din talaga naman ng makeup natin, na, di Diba? ba? Galing Courtesy yan of kay- Martina sa Busa. Yes. Oo. Oo. Eh, well, syempre, kung magpapamakeup naman kayo dyan sa Hollywood at sa Glendale, lalo na, no? Meron shop dyan ng ating kasamang si Nilo Cruz. Yes. Napakahusay na makeup artist at hairstylist. Yan, si Yes. Nilo Cruz. At gusto niyo naman ng mga ganito, yung mga sinasabit sa amin ni Mama Yung Lon. mga diamonds, Yes. gold, at iba pa mga jewelry, mga natural stones, Yes. di ba? Yan po, available yan sa California kay Idols Jewelry. Yan, Di ba? oo. Gumagawa siya, nag-customize. Customize. Yeah. Ang husay, in Ang fairness kay Mga Idol. pearls, di ba? Yes, mga pearls Oo. lalo na, oo, di ba? At syempre, yung mga gusto nyo namang bumili ng mga furnitures, ayan, ang Oo. Silpul Joys. Ayan. Ako yung Silpul Joys, napuntahan na namin yan ni Mama Lon. Yes. Sa Lipa.
Batangas naman. Pinakamalaki nilang showroom siya. Yes! At ang bongga nila, Nay, kasi lahat na makikita mo sa showroom, pwede mong ipa-customize. Ay, diba? Kasi kung Tanan. bawang masyado malaki, masyado maliit, gusto mo pa-adjust, gusto mo palitan kulay, kayang-kaya nila. Oo. At saka marami na rin silang branches. Just like Ultra Mega. Diyos ko, 41 pa lang ang branches ng Ultra Mega. Eh, ang dami na naghanap sa iba pang lugar. Diba? Eh, kasi bakit naman na ang layo na sa amin ng Ultra Mega? Ultra Mega. Baka naman daw pwede kayo magtayo dun sa iba pang lugar. Yes. Katulad sa Mindanao. Correct. Oo, dahil yun nga, hindi nila ma-experience yung murang bilihin. Yes. Kaya dyan lang naman na bibili yan. Yung isang cart dun sa ibang grocery, sa kanila isa't kalahati na. Oo, diba? Ganon kamumura. Ganun kadami yung mabibili ng budget ni Mrs. Yes. Dahil murang-mura sa Ultra Mega. Yes, oo. At syempre, At Diyos, saka Tito Ogie, ang dami nang gumanda ang buhay dahil nakamura sila, ang laki ng naitulong. yes, oo. At ikaw naman, Diyosa. Yes, after nyo pumanood dito, pumunta po kayo sa lahat ng aking social media account sa aking YouTube, TikTok, Facebook page. Marami po akong kalokohan pinagagagawa dyan. And maraming salamat Headway, Vera Salon, at Ideal Vision, and Gorgeous Smile. Yes! Doc JC Solis, Doc Aliyah, Miss Ara, thank you so Doc Jessica much. D. Yes, the Ideal Vision naman for our eyewear. Para sa mga prescription glasses nyo at saka mga sunglasses na maraming available din silang brands ng sunglasses dyan. Yes. Ideal Vision na merong 200 plus branches nationwide. Magiging sweet kaya ulit sila. Nako. Katulad ng Heavenly Desserts. Ano po, tingnan natin yan. Depende yan kung kukunin na bilang events place ng Heavenly Desserts. Yes. Diyan sa Mother Ignacio. Dahil nagiging suki na yan sa mga launch, media po. Yes. Diba? Yes. Oo. At ikaw naman, Tamerlane. Yes po mga ka-update, mga Alaska Babies dyan. Tamerlane mo apel sa lahat ng social media accounts ko po sa Facebook, Instagram, at sa TikTok official. Hello! At yes po, dahil focus lang po sa aking buhok at haircuts and style. Yan. Yes. Mga sa scouting baga, mga Ayan. update. O, binabatingan pala natin ang may-ari ng The Pearl Room. Diyan sa Ay. PGC at sa Pobla. Ay, oo nga. Oo, si Jade Irigo, happy birthday. Happy birthday Happy birthday po! Ayan, pumunta kami dyan ni Tamerlane Oo, at saka ni nga. Tita Tess Medina ng Kimberg's Atelier. Yes. Oo, kung saan sabihin ko na ba dito? Ano yun, ha? Tamerlane. Ay, pinsan ba yan? Kung sino pinunta mo doon? Si Sir G. Kasi birthday. Si G. Oo, birthday, Sir. Wala ba siyang pinsan doon? Ang pamangkin? Wala doon yung pink. Ayan o, ang gwapo-gwapo ni Ram. Sa may pakay? Flash ko! Oo, sila ka mo. Ay, Alagang alaga tayo dapat. Ay, ayaw ni Tita Geng ng Highland Valley Resort yan. Oo, Na eh, nagpa-dinner sa atin ng nagpa-dinner sa bonggang-bongga. Ang gulo umiikot. Ang saya, di ba? Diba? Nag-dinner natin ni Tita Geng at aabangan natin ang kanilang pelikula. Very, very soon! Yes, Oh. ito yung pelikula ni Tita Geng, di ba? Yung Pamana. Yes! Directed by Romel Romel Finesa. Yes! Kasama na sila Erlyn Budol, Miss Yeah. Janice de Belen, Yes. si Petit, si Ned, nandiyan din, si Yes. Kaki Bautista, Oo. si Hil Cuerva, si Paolo Gumaba. Yes, oo, ayan. At marami pang iba. Yan na. Oy, belated happy birthday sa may-ari ng Jamboree Grill kay Miss Caroline Cuervo. Yes! Caroline, happy birthday. We love you, ha? At congratulations din ay syempre kay Gadi. Ay, oo nga! Gadi Mandaan. Ayan, yung aking daughter Yes. na nakapasa sa medical technology. Yes, board exam. RCA. Oh. May lisensya na anak ko, pwede na siya mag-work. Yes. Pwede na ako buhayin. Ay. Pwede na ako mag-stop sa work. Ay, Huwag naman. Stop sa work, ma. Teka lang, ma. Paano kami, ma? Stop sa work? Okay, mag-alala. Ay. Nag-med school na si Gabby. So, first year pa lang siya. Oh. Kaya kailangan ko pa rin mag- Yes! Ayan. Congrats, guys! We love you. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa o Sinodi Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising, It's
a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihil sa na? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Isa pa! La 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 la. Ichika mo na dali. Ang dami din mga pamangkin ni Tamerlane, ano? Ay, naku. Nakakalat na Ay, naku, everywhere. pag pinag-usapan natin yan, di ba? Dahil nagpa-dinner sa akin si Tita Mary Ann Opeña. Yes! Saka si Tito Victor Opeña Ayan! dyan sa kanilang Yes! bahay sa Pilipinas. Yes! Ayan, pinag-usapan namin yan kung gaano kahaba ang hair ni Tamerlane. Nowadays, kaya ayaw niya nang umuwi sa US. Yes! Kasi nga, may regular visitors, visitors siya. Sa condo niya, di ba? Ito yung mga pinsan niya, di umano. Yes! Bakit yan dito ni Pizza? Nila, grabe. Oy, hindi naman siguro. Grabe ka naman. Nagkikis talaga si Tamerlane. Kulong, chicks naman. Uy!